Naghahanda na umano ang mga men in uniform para sa isang malawakang people's power na naglalayong pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang nasabing kilusan ay nagugat sa lumalalang mga isyu ng korupsyon at pamamalakad sa gobyerno na nagdudulot ng malaking pag-alala sa maraming Pilipino. Ayon sa ulat, ang mga miyembro ng unipormadong hanay tulad ng mga sundalo at pulis ay nagpakita ng kanilang suporta sa mga kilusang ito. Ang kanilang layunin ay tiyakin na ang kilos protesta ay magiging mapayapa at maayos. Bagamat may mga banta ng posibleng kaguluhan, pinapayapa ng mga lider ng grupo na ang kanilang layunin ay magkaroon ng isang maayos at demokratikong pagpapahayag ng hinain ng sambayanan. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang na nananatili silang bukas sa dialogo at nakahandang makipag-ugnayan sa mga nagpoprotesta upang maresolba ang mga isyu sa mapayapang paraan. Patuloy nilang hinihikayat ang publiko na manatiling kalmado at sundin ang batas upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Sa ngayon, nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang at iba pang mga pangunahing lugar sa bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita sa tunay na boses ng masa. Balita. Peacefully, ampatin ang kadyutahan ni Lisa Nicoting. Why not now? Ba't pa tayo mag-aantay ng June? Diba? May 4 years si Inday. Kung mangyari yan, ako ito kasi ang thinking ko kasi hindi ako politikong tao. So wala akong pakialam actually kung sino ang mamuno as long as tama ang gagawin. Wala akong pakialam sa apelyedo as long as para sa taong bayan. Ito ang aking analysis, mga palangga. Kung matatanggal natin ang buwakan ng Inang Kuting sa pamamagitan ng inyong yung pagrarally ng KOJC, kasama ibang religious group, kasama ang kasuduluhan, kasama ang mga pulis na sukang-suka na kay Kuting, at matanggal ngayong March na to, at si Inday ang magti-take over, then let Inday do what is the best for the country. And then, later on, di ba, maghanap na lang tayo ng matino. Malay nyo ako. Diba? Kasi may nagsabi ko, tumakbo. Malay nyo ako, bakit hindi? Diba? Kasi pag ako, putol ang mga buto nila tanan sa akon, 1,000 lang ang nanakawin nila, put doon ko mga buto na mga nila. At ang ilang mga tinggiling-giling, put doon ako. 1,000 pa lang ang nanakawin nila. Gusto nyo ba ako maging presidente? Wala nang magnanakaw. Sa mga oligarchs, bago pa dumikit sa akin yan, pang-ut doon ko mga buto nila, kakapunin ko talaga yung mga hayop na yan. Kasi dito nag-uugat ang kahirapan. Napansin nyo, nakapaligid ang mga negosyanteng bugo kay Kuting. Maliban sa mga pulburonic, mga lahat, smuggler, di ba nakapaligid sa akin? Bakit yan? Bakit nakapaligid kay Lisa Tanas, kay Kuting? Ito mga negosyante, mga socialite eklabush dyan sa gobyerno, mga puta-puta. You know what I mean? Yung kanilang party here, party there. Fireworks here, fireworks there. Meron tayong expose mamaya tungkol sa fireworks. Huwag lang ngayon. Okay? Baka mapunta na naman ako sa iba. Gusto ko mag-focus dito sa target na to. Bakit? Nakikita nyo tong mga oligarchs, mga negosyante o mga socialite, social climber, lahat na ng klaseng mga puta-putang social climber, mga pakangkang, eklabush. Bakit tuwing nag-iiba ng presidente, dumidikit sila? Open your mind. Why? Bakit? Kasi dumidikit kay Lisa Tanas para mapababa ang kanilang taxes para hindi sila pag-initan ni Lisa. Ang sa akin lang naman, kung matino kang negosyante, bakit kailangan mo mag-kiss ass kay Lisa? Pwede ka naman, di ba? Hindi makipag-social climbing kasi ikaw ay matinong tao, matinong negosyante at nagbabayad ka ng iyong tamang taxes. Pero bakit ang mga kadyutahan, kahit ano pa man yan, oligarchs, whoever, dumidikit, dumidila sa kipay-labom ni Lisa at ni Kuting, sa buto ni Kuting na kasing liit ng butike, itlog ng butike. Bakit? Para linlangin kayo. See that? Nakita niyo, putang napagod ako dun. Sabi ko, patawa tayo. Pero masakit eh. Imagine mo,
oligarchs, negosyante, kikisakipay ni Lisa, kikisa sa masangsang na bunganga ni Kuting, lahat ng kabalbalan, mag-ano sila. Yung palda ko. Yeah, sarap magganito eh. So anyway, sa seryosong usapan, mga kabalangga, bakit sila nagkikis-as? Para hindi sila makabayad ng tamang taxes. I know that for a fact. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, pag hindi ka nagkisas kay Lisa, maliit man ang negosyo mo, pag-iinitan ka. Pag-iinitan ka, sisilipin, di ba? Kung ano yung mga, o parang ito, kahit number lang, nagkamali, pag-iinitan ka. Yan ang authoritarian government, authoritarian ruler, katulad ni Kuting, katulad ni Lisa Smugs. Wala ng demokrasya sa Pilipinas. Kaya ito mga negosyante, no choice. Pero sa akin lang, kung ako ay matinong magnegosyo, hindi ko kailangan magkisa sa mga putang inang mga Kuting na ito. Kasi nagbabayad ako ng tama eh. Di ba? Binabayaran ko ng tama. Bakit ako magkikisas? Bakit? I-repair ba ako? Nagbabayad ako ng tamang taxes ko. Hindi ko kailangan makiusap na baka naman yung 1 million, 5 million ko, baka 1 million na lang ibayad ko. Dito nagugat ang korupsyon. Kaya nagtataka ko bakit mahirap ang Pilipinas. Pabago-bago, palipat-lipat, mga palangga, itong mga ulupong na to, every time na magpalit ng presidente, palipat-lipat. Exempted ba ang like si Pangulong Duterte? Exempted? No, walang exempted dito. Kaya nga binubudyak din natin yung mga tiwali niya. Pero mas malapit ito si Kuting. Tingnan mo si Duterte. May pinagtatanggal niya yung mga demonyo niyang mga nakapaligid sa kanya na gumawa. Although hindi tinatanggal lahat. Baka hindi nakita. Tingnan mo si Duterte yung bahay niya. Nasa Forbes Park ba siya? Ang kusina ni Duterte, ganun pa rin. Simple pa rin ang buhay niya. Tingnan mo si Kuting. Nasa Forbes Park. Di ba? Ilan ang mga properties na pinagbibili. Again, yung kanyang mga chief of staff, mga katulong, yayan, everything. Kaya kapag nagsama-sama ang lahat ng religious group, pati mga Katoliko, that's also religious group, we are religious. Okay? Lahat ng men in uniform, lahat ng vendors, tricycle driver, lahat ng mga grab drivers, taxi drivers na nagme-message sa akin. May palangga ako, shout out kay palangga ako na nasa Amerika. Miss Elena, palangga. Nang sinasabi niya sa akin kapon, palangga, nandito ako sa Pilipinas. Diba, babalik niya yata ngayong araw na to eh. Okay. Sabi niya, dito ako sa Pilipinas. Ang sabi niya sa akin, lahat ng mga taong nakakausap ko, mapa-tricycle, yung nadi-deliver, grab, o lahat, sukang-suka na kay Kuting. Sabi ko, ano inantay niyo pa dyan? Kailangan niyo pa bang pumunta ako dyan? Pero hindi muna ako pupunta kasi papatayin ako ng putang ina. Alisin ko muna sila. Naabangan lang ako din sa airport, pagurgur ako naman. Kung dito may nahabol ako, sabi ko ng palangga ko, uwi ka dito, alam mo naman pagugurgur ako ng mga buwaka ng inang dyan, gusto mo ba magurgur ang palangga mo? Sabi niya, ay hindi. So wag ka muna dito palangga, sila muna gugurgurin natin. Sabi ni Dayan, ito, yes, kapitbahay ko mga Duterte sa Davao, napakasimpleng pamilya sa amin. O di ba? Wala silang bahay sa Forbes Park. Sabi ni Salvi Pawig, pag people's power na para palayasin si Bangag, budol-budol man ang Kuting ng Norte. Okay, sabi ni Salvi. Ano pa? Huwag uwi sa Pilipinas, we need you, sabi ni Marga M. Syempre palangga, pababaya. You know what? Bakit ko naman ihahain ang alindog ko sa mga kriminal, mamamatay tao at mga sindikato? Sabi ko nga, ang mga pulis nga, mga sundalo, kapag nakikipaglabang, bang, 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 nagtatago, di ba, kumukuble, gumanon. Ako, ihahain ko yung alindog ko. Palangga ko naman ihahain ang alindog ko mamaya. Bonggang-bongga. Alright? Ay, nako, solid Maharlika na true. Lahat ng tao makita mo sa kalye, ayaw kay Kuting. Puro mayaman daw ang priority ni Kuting. Sabi ni Solid Maharlika nako. Sabi ni Lay Forward, bumabawi si Ahas sa pagiging alta at gusto niyang lumuhod ang buong alta ng Pilipinas at ipakita na pinakamataas. Oh, by the way, mga papasabi ng ating puting ahas. Okay, kagabi. Naku, sabi ganun sa Malacanang. Miss Maharlika, ramdam na ng mga tao dito na matatanggal si Kuting. Kaya nagmamadali na silang nakawin ang pera. Ang sabi ko sa kanya, babawiin ko. Sige, panakawin mga jutang niya, babawiin natin. Nakita nyo? Nararamdaman na ni Kuting ng Norte at ni Lisa
na mawawala sila sa pwesto dahil sa power natin. We are powerful. Powerful ang bunganga ko, bunganga nyo. At kayo, because of you. Remember, I started, galit pa kayo, Marlica, buang-buang. Luka-luka, mga ganon. Marlica, hindi nabigyan ng pwesto, ambassador, nye, di ba? May mga ganon-ganon drama. Mga jutang nila na ba? Iba dyan, minura ako, pero okay lang yung palangga. Love ko pa rin naman kayo. Ang importante, nagising kayo. O, ganon lang talaga, hindi ko na makaaway. Kaya mo ang focus ko simula nung August. Target, dude, target. Targeton ang mga jutang Ginemes. Oh, si Cheesecake. Tawa ka dyan palangga. Okay. Ay, nako, magandang negosyo ang hearing sa Oh, nawala ako. Tinegi na ako ng mga walang hiya. Tinegi ako. Ayan, bumalik na naman. Nadula daw ako, sabi ni Chris G. Nandito na ako, nakabalik na. Casey, gusto akong tigihin. Tignan mo mga hayop na yan. Gusto akong patayin. Hala, naputol. Okay na, bumalik na ako, Rowena. O yan, nag-alala kayo agad. Masyado yun naman na-miss ang alindog ko. Masyado yun na-miss ang aking Jolene Dog. Ayan, bumalik na ako. But, you know what? Alam mo, sa totoo lang, minsan after ko mag-vlog, pinapanood ko yung vlog ko eh. May moment akong ganyan tulad kahapon. Kagabi, okay, habang nakahiga ako, kaya di tayo nakapag-vlog na pagod ako. Kasi nagluto ako eh. Di ba? Yan ang, may sideline ako ngayon. Nagluto akong bonggang-bongga. So habang pinapanood ko yung sarili ko, nagagalit pa rin ako. Nagagalit ako. Kumbaga, after ko na itong mag-vlog, pag pinapanood ko yung feeling ko, yung emotional feeling ko doon sa vlog, na nandoon pa rin. Kumbaga, tapos nagagalit pa rin ako. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, talagang nakakagalit itong hinayupak na gobyernong ito. Kasi kung ito ay vlog-vlog lang na parang arte lang, drama lang, di ba? You forget about it. Pero habang nanonood ako, nagagalit pa rin ako. Sabi nga ng palangga ko, huwag mo na panoorin yung sarili mo. Galit ka na nag-vlog, ngayon nagagalit ka na naman. Damay-damay na to lahat. Ganon. Kasi, nakakagalit. Okay? Lalo na yung paggigipit kay pastor, nanggigipit kay Macanas, panggigipit kay Maharlika, panggigipit kay Duterte, panggigipit kay Sara, panggigipit sa inyo, lalo sa Pilipino. Imagine nyo, wala silang pakialam sa inyo. Party-party, tapos kayo hirap na hirap. Kailangan nyo ng kumilos palangga. Pag hindi kayo kumilos, walang mangyayari. Hi, Beng. Okay. Sabi ni Kamu, anong luto ba? Anong luto ba ang gagawin mo sa mga yan? Gagawin ko silang adobo na may cyclone. 'Di ba? Parang lang yan. Lalagyan ko adobo. Gusto nyo? Pagluto ko sila, Maverick. Puntang ina. Well, we worry. We don't see you, palangga. You're already a part of our daily life, sabi ni Joe Mac. Oy, salamat naman lang, palangga. Thank you so much sa inyong, kaya nga nape-pressure din ako sa inyo. Kakaloka kayo. Biglang nagalit eh. Nape-pressure ako sa inyo sa totoo lang. I love you pagiging fighter, sabi ni Raya. Hindi, nape-pressure ako kasi pag nagme-message kayo, na parang, seriously kagabi nakahiga ako. Tapos sabi nito palangga ako, hanap ka ng may mga nagme-message sa'yo, nawawala ka daw. Sabi ko, hindi ko pwede magpahinga. Tangina, gusto ko magpahinga ng konti. Gagalit ako. Everyday na lang ako nagagalit. Can I just rest? Ayan, hinahanap ka. Ikaw din, sabi na. So, nape-pressure ako sa totoo lang. Para kasing nararamdaman ko, nag-aalala kayo sa akin na parang pag hindi ako nag-vlog, akala nyo napatay na ako. Right? Ganun yung feeling ninyo. And I am thankful. Kasi sinasamahan nyo ko. Sa totoo lang, actually, hindi ito para sa akin eh. Di ba? Mga palangga, hindi ito para sa akin. I have a lot of things to do in my life na pwede kong gawin. Diba? The opportunity here in America is unlimited. I can make more and more. Just ignore ng problema dito sa Pilipinas. Pero I can't help it. Why? Nanap niyo ako. At aside from that, nasa dugo ko na. Kaya sabi ko sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko kayo iiwan. Imagine nyo? May patong na yung ulo ko, gusto nila akong patayin. Kung wala namang sasalita,
Kung wala nang maharlika, panalo sila. Pero hindi tayo papayag ng isang maharlika ay liligwakin nila. Kasi dapat tayo ang liligwak sa kanila. You, KOJC, nakita ko po ang inyong pagmamahal at ang inyong talagang pakikipaglaban. Nakita ko rin ng ibang religious group, yung iba ayaw lang magpabanggit. I have this friend na isang bonggang-bongga. Ayoko na munang banggitin, pero you know it, di ba? Big religious group na tumulong kay Kuting. Sukang-suka na ang pamunuan nila. Okay, sabi ko palang, kailan tayo? Kailan ba kayo mag-open? We're just waiting for the right time. Now is the right time. Catholic, Filipino, vendors, teachers, nurses, lahat. This is your life. Actually, this is not my problem anymore. Kasi pwede na nga lang sabi ko, kalimutan na lang itong problema. Maraming mga Pilipino na sila, wala tayong pakalam sa Pilipinas. Ayan mo sila dyan. We're okay here in America. And that's true. Na okay naman kami dito kasi dito sa Amerika o sa Japan o sa kung saan ka man, kapag nagsipag ka, makakakain ka lahat ng masasarap. Pero paano ka muna sa Pilipinas? Unang-una, you need someone like me. Why? Kasi palos ako. Hindi ako basta-basta magurgur. Kung ako'y nasa Pilipinas, tinamnan na ako ng pagkarami-raming kaso katulad ng ginagawa nila kay Pastor Kibuloy sa iba pa, kalabantag. Ito nga, di ba? Papunta sila dito, di ba? Nagigipit din si Lisa Smugs dito, gumagamit ng proxy. Pero ano itong sasabihin ko sa kanya? Kakarayin kita. Lisa Araneta, Butod, Mudlo. Kakarayin kita. Ulit-ulitin ko, ikaw ang unang-unang nilagay kong mastermind kapag ako namatay. Nilagay ko sa FBI ang pangalan mo na ikaw ang mastermind. I explained it kung paano tayo nagkakilala and everything. Yes, in-interview po ako. At sinabi ko lahat-lahat sa FBI kung paano kami nagsimula niyan. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ako papahuli ng buhay sa mga yan. Sila dapat ang huliin ninyo at paalisin dyan sa pwesto na yan. Diba? I told you, ayaw pa nila maniwala. Parang luka-lukahan lang to. Ano? Kakilala mo yung First Lady? So nung pinakita ko, mga voice messages, videos, lahat, events, naniwala sila sa kanya na hindi ako luka-lukahan lang. I am for the truth and I will stand until the last drop of my blood. Lisa, sisiguraduhin namin papantay ang paa mo mauna sa Pilipino. At ikaw, Kuting, tangina ka. Sisiguraduhin namin na hindi na kayo aabuti ng Pasko. Kaya kayo, mga religious leaders, groups, it's time na magbuklod. Kung kayo ay naniniwala sa Diyos, naniniwala sa divine intervention, naniniwala kayo sa katotohanan, kung kayo ay naniniwala na dapat iangat ang bawat Pilipino, na dapat protektahan ang future ng mga kabataan, this is the right time. Speak up, get up, and pick them up peacefully. Yan ang gagawin natin, mga palangga. The truth will prevail, sabi ni John Miaga. Madagdag ko pa lang. Sa kaguluhan na ginagawa ni Kuti ngayon, pagiging diktador, authoritarian, lahat na ng kalkaletsya nila. Ulitin ko ha, ang pera ninyo, imbis na para sa livelihood program, binabayad sa trolls. Binabayad sa mga kabataan na kumagagat sa kakapiranggot na pera para magpakalat ng kasinungalingan. And do you think matutumba nila ang alindog ko? Hello. Wala pa pong nakakatumba sa akin. Sa lahat ng away ko. Makwento lang ako, konting buhay lang ha. Kapatid ko nagtawag sa akin kanina. Nandito din siya. Kwentuhan kami tungkol sa buhay namin ng kabataan. Sabi niya sa akin, ano, kamusta ba yung laban mo? Ayaw ba talaga tumigil sa kabunganga? Sabi ko, hindi. Hanggang sa huling hininga. Sabi ko, sabi niya, oo nga eh. Sabi niya, naalala ko nung elementary kasi grade 6 ako. Grade 6 yung kapatid ko. Grade 2 ako. 4 years ang gap namin. Kinukwento niya, bigyan ng pinalala. Oo nga eh, naalala ko eh. Grade 6 ako, lagi akong pinapatawag ng teacher na, si Claire, Bisaya, no, Ilongga man. Sabi niya, yung kapatid mo, nakipagsapa ka na naman. Pero totoo yun. I was grade 2. Sabi ni ate, nalala mo yon? Napapahiya daw siya sa akin na parang siya kasi bait-baitan. Hindi siya katulad ko. Mabait ko. Kumbaga, may pagka-lokarit din. Pero mas notorious ako. Kumbaga. Sabi niya, naalala ko nga eh. Pinapatawag ako ng teacher na pinantan. Si Claire, yung kapatid mo, nakipagsapa ka na naman.
Yes. Nung bata ako, lumalaban ako sa bully. Nasabi ni ate, sa susunod na naman na araw, mayroon na naman. O sige, nakapagbakbaka na naman doon, nasa likod ng nasa likod ng eskwelahan. Habang nag-gardening, may kasabunutan. Yeah, totoo yun. Kasi may classmate ako dati, Nyeta, ang ganda-ganda ng damit ko palangga, parang ganito, nung bata ako, tapos nilagyan niya ng putik, sinapak ko talaga siya, bug. Akalain mo, ang ganda-ganda ng palda ko, tapos bigla niyang pinotikan, hindi sinapak ko siyang bonggang-bongga. Ganun talaga. No, basta seryosong usapan. Palaaway ba ako? Yes. Namin ko naman yan. Inaaway ko ang mga demonyong haharang-harang sa akin. Palaaway ako, oo. Inaaway ko ang mga taong nambubuli sa akin. Pagpunta ko pa lang sa Manila, Bisaya. Sabi ko, hindi ba nakwento ko na sa inyo? Patakalan ng mga classmate ko nung high school ako. Hindi ko napansin yung pangalan niya kasi mukhang naging miserable yung buhay niya. Kawawa naman. Sabi niya sa akin, Bisaya. Sabi ko, hindi naman ako Bisaya, nano ka man imo. sabi ko, sino nagsabi sa'yo na Bisaya? Ako Tagalog ko. Sabi ko gano'n. Mga hayop na yun. Ay, kami mga Bisaya, mga Ilonggo, mas magagaling kami ng bonggang-bongga. Sabi niya talaga sa akin, lagi binubuli ako itong hayop na to. Oh. Letter R yung pangalan ng niyang. Huwag natin para baka, sabi niya, kinichismis niya ako. Ayun, ganyan, Bisaya, yan. Tapos sabi naman ng kaibigan kong Ilongga, taga Delgado apelyido na alala ko. Uy, Emily ang pangalan. Emily, kumusta ka na? Bigla kitang naalala. Hindi ko siya nakikita sila niya. Hoy, te, sabi niya, siling ni ano ka kuno, Bisaya ka? Sabi ko, gani, Bisaya ko no, Tagalog ako dito, ko pinanganak sa Maynila. Paano ako naging Bisaya? Mga giata. Kasi sabi niya, Bisaya. Sinapa ko yun. Diba? Shout out, Proud Ilongga, sabi ni Karenita. Tapos pag nagkipag-away ako, sobrang malambing talaga. Ay, doy puta ka, nami, kagidlookon. So, bugbugan here, bugbugan there. I grew up physically talagang nakikipagbakbakan ako. Doon sa mga nakakapalo sa akin, Diyos ko po, ang dami pa mga bakbakan, mga kwento na hindi ko pa baka maalala ko during habang nagbablog tayo. Pero ano bang ibig kong sabihin? Hindi ko kayo tinuturuan magpalaaway. Hindi kayo dapat mang-away nang wala sa lugar. Kahit sa mga anak ko, tinuturo ko yan. Anak, huwag kayo mag-umpisa ng away. Ako hindi ako nag-umpisa ng away, bait-baitan na ako. Hello po, good morning po. Pero pag dinilatan mo ako na mata, sinigawan mo ako, hello po, bug. Ganon agad. Diba? Ay, nako. Yung husband ko, pag nakikita ka palangga, sabihan, Mami, your favorite, sabi ni Sarah. Oy, shoutout sa imong husband palangga. Okay, Troll Farm, the only project ni Marcos Jr. noong siya pa ang sekretary ng DA. Exactly, sabi ni William. Basta Ilongga, maisog na ang mga Ilonggo. Ba, Diyos ko po, pero alam nyo ng mga Ilonggo. I don't know, ang mga Ilonggo. Pero ako Manila talaga ako pinanganak. Kaso lang yung ninuno ko, talagang Bisakul. Hindi, Bisaya talaga. Pero naman mga Ilonggo, ma-light-light. Cecil, andito ka pa. Masarap talaga magmahal ang mga Ilonggo. Silosa lang yan. Silosa din ba kayo? Silosa lang ang mga Ilonggo. Pero ibig sabihin, mahal ka pag nagselos ka, huwag ka papahuli ng buhay. Kasi babalik ka sa nanay niya. Diba? Talagang, ito nga jowa ko eh. Minsan, nagsasalita ako dito, nagkwento ko naman ng buhay mo. Baka totoo naman Gusto mo, palitan ka. Charing lang. Sabi niya, pati ako, inaaway mo. Diba? May kaaway ka na sa live. Ako, inaaway mo pa rin ako. Umayos ka, huwag ka sasalubong sa galit ko. Diba? Galit ako ngayon sa kuting at ahas. Baka madamay ka. But yeah. Yes. Present si Cecil. Yung mga Ilonggo, mapagmahal yan. Lahat naman siguro ng lahi. Pero more on Ilonggo kasi nakita ko yung mga. Pero napakatapang na mga Ilonggo talaga. Mga maisog yan. Mga Bisaya, matatapang yan. Talagang patay kung patay, buhay kung buhay. As long as nasa tama ka. Pero kami kikipag-away. Ikaw kag si Ka Eric kasing isog yun. Ilonggo man na si Ka Eric, no? Ilonggo man na siyempre. Matalino pa. Yung magaling magtula na vlogger. Sino yon? Sabi ni Giovanni. Parang kumakampi. Ito sa mga... Sinong magaling magtula? May tumutula ba? May tumutula ba? Sino ba yan? Cindy de la Cruz. Nagsiselos ng asawa ko na puti kasi sabi ni Jean, Marlene, nagsiselos ng asawa ko na puti kasi mata ko na sa vlog mo na lang. Ay, how are you, sir? Ano pa ang asawa mo? Jean Saturn, how are you? Naku, wag ka don't get jealous, okay? Jean is still the best for you, darling. Okay? Jean Saturn. Don't get jealous. Okay? This is just for the, about our feelings, our fight,
against this crooked, evil Marcos Jr. and the Lisa Tanas. So huwag ka magselos. First love ko Ilonggo din, sabi ni Carlo Castro from Long Beach, California, si Dalray Artes Oligario. Okay? So huwag kayong magselos. Alam niyo, pag tumatanda na kayo, nabata ko si Losa ako, talagang bonggang-bongga. Lahat. Pero pag tumatanda ka na, wala nang selos-selos. Diba? Wala nang selos-selos, mga palangga. Wise ka na, no? Diba? Nagiging wise ka na pag tumatanda ka ng bonggang-bongga. 90 years old, yung mom ko is watching you. Sabi ni, oy, dudes, kumusta ka na? Dudes Rowa, how are you, palangga? Garen Mijares, Jack Knight, walang malasakit sa taong bayan. Sabi ni Jack Knight. Okay? So, pag-usapan na natin yung mga pag-ibig. Di ba? Kakatakot eh. Nakakatakot yung ginagawa ni Kuting. My mom is pure Ilongga, romantic. Okay? Okay. Chris? Akon ba na ate na British prime lang, permi pala, langga pamangkot kung sino daw kaaway mo. Si Nancy, si Nancy Solomon, nandiyan ka na si Palangga. Ayun, sabi doon ng asawa niya, Pilipino naman asawa niya. Ang ginagawa nila, yung asawa niya sa taas, siya sa baba, pero pareho na daw sila pinapanood, yung bunga nga ako daw. Gusto lang may kanya-kanya silang kubol. Ako, thank you mga Palangga. Thank you, Nance. Salamat kaayo. Baka si super... Sino ba yan? Huwag na pag-usap mga troll. Butod-butlog si Lisa Smugs. Okay. Si Abel, si Abel Bartolato. Thank you Palangga. Abel, I like your name. Abel. From Tennessee, sabi ni Laila. Tiyan mo mga Palangga, mga Ilonggo, daming mga successful dito sa Amerika. Actually, lahat naman ng lahi. Bakit ba kayo tumakas sa kahirapan? Sa aton, bakit tayo umalis? Bakit tayo pumunta ng Amerika o Europa o Canada o wherever? Kasi walang future na masyado sa Pilipinas. Pero meron, I'm just saying now, totally walang future. Meron naman, kaso lang, mas marami ang demonyo. Mas marami ang nahihirapan. Mas marami ang kinakawawa ng gobyernong ito. Right? Si Adriana Dacula. Social Dacula. All right. From Quezon City, sabi ni Jeneline de Gracia, taga dyan ako Palangga. Okay, batang QC ako. Okay, from Sauyo. Uy, Quezon City, Sauyo ka. Dito ako nag-aral malapit sa area na yan. Okay. Sasama kaya si Tunying kung mag-rally ang INC, sabi ni Aurelio San. Tingnan natin kung saan ang kanyang, sa kanyang, bayad ang pagkatao niyan mula ulo hanggang paa. Mga Palangga, bayad ang pagkatao mula ulo hanggang paa. Ano bang magandang work sa US, ma'am? Sabi ni Shashi. Sige, let's talk about work. Depende. Palangga, depende sa background mo. Pero sa Amerika kasi, alam nyo na, kahit sa UK siguro, kapag pumunta ka dito na ikaw ay complete documents, when I say complete, immigrant ka or work permit, hindi ka mahirapan, di ba, Ann? Thank you sa love, Marlica. Anjo Avellana. Hindi ka mahihirapan. Pero kung pupunta ka dito, like ako, di ba, turista, tapos naging student, medyo mahirap-hirap. Pero, di ba sinabi ko, naging tindera ako, caregiver, tindera, taga-tupi ng damit. Di ba, ito ko yung buhay sa inyo. Nilitangin na buong araw ako nagtupi ng damit, pero isang araw lang yun. Nagtupi ako ng gabundok na damit, $40. Pwede na yung pangkape. So, marami ka naman pwede. Depende sa background mo. Okay? Dito, pwede kang mamulot ng basura. I'm just saying, di ba may mga vlog na mamulot sila ng mga ng mga bagay-bagay? Ng mga recycle. Nag-recycle nga ako sa loob ng bahay. Lahat naman, madiskarte. Kahit ka magtinda. Yung kaibigan ko, kararating lang. Nagtitinda siya, nagluluto siya. Nag-deliver siya sa mga kaibigan niyang mga kakilala niya. So, it's really up to you. Wherever you are, kung paano mo harapin ang buhay. So, if you talk about America, maraming opportunities. You talk about UK, you talk about Japan, maraming opportunities. I believe, kung anong oportunidad doon, ganun din, nasa mga kamay mo na lang kung paano mo hulmahin ang buhay mo. Kung maarte ka, artistante din sa Pilipinas, ayaw mo magtindera, di sorry ka na lang, manahimik ka sa bahay mo, di ba maganda ka nga, wala ka naman pera. Di ba? Anong gusto nyo? Maganda na matutuyot, walang pera, o maalindog lang, pero masipag.
Di ba? Anyway, I can tell you a lot of stories, my journey ng ating mga kapaybahay, mga kamag-anak, lahat. But again, this is your fair lady Maharlika. Sana magsama-sama na lahat para wakasan na ang jutang jininang kuting at ahas. Thank you. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!